Tandaan niyo po mga kapatid, ang pagiging mapalad ay wala naman yan sa hinahawakan ng iyong palad. Yung mga binanggit ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, wala silang hawak, kayamanan, kaginhawahan, o kapangyarihan. Pero bakit sila naging mapalad? Kasi sila'y nagpahawak sa palad sa kamay ng Diyos. Yun ang number one. Para maging mapalad tayo, hindi natin kailangan humawak ng pera, hindi natin kailangan humawak ng kasikatan, hindi natin kailangan humawak ng kapangyarihan. Kailangan lang natin ay magpahawak tayo palagi sa Diyos. Pero pangalawa, kailangan na tumingin ka ng mabuti. Dahil kapag madumi ang iyong kalooban, kahit na meron ka ng biyaya, hindi mo makikita yan. Ano ang sabi ni Jesus? Ang mga may malinis na puso ay makikita ang Diyos, ang kanyang biyaya. Kaya araw-araw, magdasal tayo. Araw-araw, tayo po ay magkumpisal sa Kanya. Magpalinis tayo sa banal na Espiritu. Dahil pag malinis, payapa ang iyong puso, kahit na meron kang problema, makikita mo yan ay biyaya. At pangatlo, kahuli-hulihan, magiging mapalad ka kung maniniwala ka na ang lahat ng nararanasan mo ay para sa iyong ikabubuti. Yung pagpapalo ng Diyos sa iyo, hindi naman parusa yan. Yan ay pagtutulak lang niya. Dahil gusto ng Diyos, ikaw ay magwagi. Tandaan niyo din po, kapag binura mo, inalis mo yung iyong paghihirap, may kulang sa iyong buhay. Nababawasan ang halaga ng biyaya na pwedeng ipagkalob ng Diyos sa inyo. Kaya kung feeling nyo sawing palad kayo, muli, tignan nyo ang dalawang palad nyo, pagsamahin nyo, magdasal kayo. Amen? Assignment ko po sa inyo, para mas pagpalain pa kayo, ay hawakan nyo ang kamay ng isang sawing palad. Tulungan nyo ang isang taong nahihirapan. Kahit na kayo'y nahihirapan, kapag kayo ay tumutulong sa ibang nahihirapan, nakikita yan ng Diyos at mas pagpapalain niya kayo, pupunuin kayo ng grasya, hindi lang para sa inyo, kundi para din sa iba. When you try to bless others who are in